Ginoong Simon, anong nangyari sa'yo? Hinahabol ako ng Kastila. Sige, pasok. Tago mo po. Masyado na malubha yung kalagayan. Kailangan ka nang dalhin sa pagamutan. Hindi. Gusto kong si Don Tiburcio ang gagamot sa akin. Ginoong Simon, andito na si Don Tiburcio. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Oh, Don Tiburcio. Padre Florentino, may sulat po kayo galing sa tenyente ng Guardia Civil. Tuloy. Ano ho bang nakasulat? Katatanggap lamang daw ng tenyente ng telegrama buwan sa komandante na nabibigay alam na may isang Kastila na tago sa bahay ko. At sa ngalan ng anong pagkakaibigan, sinabihan ako na darating ako sa ganap ng 8 ng gabi. Huwag na ipaabot pa ang Kastila sapagkat sa patay o buhay, uulihin siya. Ano? Kailangan ko nang umalis sapagkat ako'y tinutugis na. Ano? Kailangan ko nang umalis sapagkat ako ay tinutugis na. Hindi ikaw ang tinutupin sulat, kundi si Simon. Simon daw? Hindi. Alam ko si Doña Victorina ang may pakanan ng lahat ng ito. Gusto niya akong hulihin at ayaw kong magpahuli. Kailangan ko nang umalis at magtago. Mag-ingat ka, kaibigan. Hanggang sa muli. Salamat sa lahat. Walang galang na po, Padre Florentino. Ibig po kayo makausap ng may sakit. Diyos ko! Ano ang iyong ginawa? Ano ang iyong ininom? Sayang lamang ang pagsisikap ninyo. Wala na pong lunas. Hindi ako padarakit. Patay opo, buhay hindi. Wala na mangyayari pa. Nag-aaksaya naman kayo ng panahon. Mamamatay ako, dala ang aking lihim. Ang tunay kong pangalan ay Crisostomo Ibarra. May 13 taon na ang nakaraan nang bumalik ang galing Europa upang magpakasal sa aking kasintahan. Ako'y nakalaan upang gumawa ng mabuti at patawarin ang lahat ng sa aking gumawa ng masama. Hayaan lamang akong mamuhay ng payapa. Ngunit hindi nagkagayon sapagkat isinangkot ako sa isang kaguluhang gawa-gawa ng aking kalaban. Nawala lahat sa akin at nakaligtas lamang sa kamatayan dahil sa pagmamalasakit ng isang kaibigan. Isinumpa kong maghiganti. Tumakas ako patungo sa ibang lupain. Dala-dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nangangalakal ako at nakiligmas sa Cuba. Lahat ng tulong na ibinigay ko ay tiyak na may pakinabang ako. Doon ko nakilala ang Kapitan General na noon ay komandante pa lamang. Nangungutang ito sa akin noon kaya ko siya nakilala at noong kaibigan. Alam ko ang kataksilan niya
nagawa kong may destino sa Pilipinas ang Heneral. Dahil sa kasakiman nito sa salapi, umayag din itong maging kasangkapan ko sa paghihiganti. Patawarin kayo ng Diyos, Ginoong Simon. Alam niyang tayong lahat ay nagkakamali at nakita niya ang iyong pagtitiis. Minarapat niyang matagpuan ang iyong kaparusahan sa kamay ng mga taong iyong pininsala. Ito ay palatandaan ng kanyang walang hanggang awa. Isa-isa rin ninyong sinisira ang binalak na paghihimagsik. Sundin ang kanyang loob at siya'y pasalamatan. Ang ibig niyong sabihin, kalooban niya ang pulong ito'y magpatuloy sa kanyang kinasasadlakan. Hindi ko matatarok ang kalooban ng Diyos. Ang alam ko'y hindi niya pinababayaan. Sa sandali na kagipitan ang mga bayang sa kanya'y nananalig, at siya ang ginagawang hukom sa kanilang pagkasiil. Hindi mawawala ang kanyang mga bisig kapag niyuyurakan na ang katwiran at wala ng ibang paraan. Kapag ang inapi ay humawak na ng sandata at nanlaban upang ipagtanggol ang kanyang tahanan at karapatan. Hindi ang Diyos na siyang katwiran ay hindi maaaring pabayaan sa kanyang layong kalayaan na kung wala ay wala ng katwiran. Bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi siya sang-ayon sa pamamaraang inyong pinili. Ang karangalang pagliligtas ng bayan ay hindi makakamit ng isang tumulong sa pagpapahirap ng bayan. Malaking kamalian at paggamit ng masama. Sa pagpawi ng kasamaan, walang nalilikha ang puot kundi isang dambuhala. Ang krimen, mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang nakapagliligtas. Kung lalaya man tayo balang araw, ay hindi dahil sa masasamang hilig at pagkakasala. Hindi sa pagpapasama ng iba, gayain ng ilan, o bilhin ng salapi. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit at ang pagpapakasakit ay pag-ibig. Kung ako'y mali, bakit naman dahil sa aking pagkakamali ay ipagkakait ng Diyos na yan ang kalayaan ng isang bayan at ililigtas ang maraming higit pang masama sa akin? Bakit matimbang pa sa Diyos ang aking kabugtutan kaysa daing na napakaraming walang sala? Bakit hindi na malamang niya ako sinugatan at pagkatapos ay pinagtagumpay ang bayan? Bakit ikakasiyan niya pa ang pagtitiis ng gayon karaming karapat-dapat sa kanyang pagpapala? Ang mga tapat at mabubuti ay kailangang magtiis upang ang kanilang mithiin ay makilala at lumaganap. Kailangang ang sisidlan ng pabango ay alugin o basagin upang malanghap ang halimuyak. Kailangang pingkiin ang bato upang magningas. May kapasyahan ang Diyos para sa pag-uusig ng mga maniniil. Kaya nga inudyukan ko ang paniniil. Pinalusog ninyo ang kabulukan nang hindi kayo nagpunla ng anumang adhikain. Ang kasamaan ng pamahalaan ay siyang papatay sa bagong kanyang pinagmamahalaan. Ang isang pamahalaang may masamang hilig ay bagay sa isang bayang walang taras. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Ano po, kung gayon ay dapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis at gumawa? Madaling sabihin yon kung hindi ikaw ang magtitiis. Kung sa iyong paggawa ay may nakalaang gantimpala. Kung hinihiling ng inyong Diyos ang napakaraming paghihirap, ang tao'y pala'y hindi nakakabasa sa kasalukuyan at lalo nang nag-aalinlangan sa kinabukasan sa kanila. Kung ang inyong makita ay kahabag-habag na nagtitiis ng katakot-takot na pahirap sa mga pakakasalang hindi nila ginawa, ang mga pagpatay upang makapagtakpan ang kaalaman ng iba, o dili kaya'y ang kawalan nila ng kakayahan. Ang anumang sa pilitang makapagtakpan ng kasalanan ng iba, o dili kaya'y ang kawalan nila ng kakayahan. Mga among sa pilitang pinagagawa sa mga lansangan, ang pura ng libangang pagsasadlak sa mga mag-anak sa karalitaan. Magtiis, gumawa, dahil siyang kalooban ng Diyos. Paniwalain ninyo sila na ang kanilang kaligtasan ay nasa kanilang pagkamatay, na ang ikanagiginhawa nila ay nasa kanilang paggawa. Magtiis, gumawa. Anong Diyos yon? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos
na napaparusa sa kahinaan ng pananalig natin sa Kanya, sa masasama nating gawain, sa kawalan ng papahalaga natin, sa karangalan ng ating pagkamamamayan. Kaya dapat nating pagtiisan at ng ating mga anak ang ibinubuga niya. Siya ang Diyos ng kalayaan. Ngunit, habang ang mga Indio ay walang sapat na lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nasa sa loob at ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pamamagitan ng pagpapasakit at sariling dugo, hanggang ikanahihiyan niya ang kanyang sarili, hindi tumututol sa pamamaslang, sa mahahalay na magawain. Ano ang kailangan ng pagsasarili kung ang alipin ngayon ay siya namang maniniil bukas? Samantalang ating bayan ay hindi pa handa at mga paghihimagsik ay udyok lamang ng pandaraya o panlilinlang. Lahat ng pagtatangka ay masasayang lamang. Mabuti na ang mabigo. Dahil bakit ibibigay ang asawa sa lalaki kung hindi naman niya minamahal ito at hindi mapapakamatay ng dahil sa kanya? Mawalang galang na po, Padre Florentino. Magsisindi na ho ba ng ilaw? Sige. Kaawaan-awa ng Diyos ang mga naligaw sa kanya ng landas. Naway itago ka ng kalikasan sa kailaliman ng kasama ng mga korales at perlas. Kung sa isang banal at dakilang layon ay kakailanganin kang tao, kunin kang muli ng Diyos sa pusod ng dagat. Samantala, dyan sa kilaliman, hindi mo na liliko ang katwiran. Hindi ka makapag-uudyok ng kasamaan. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. Mawalang galang. Tawag Jewel. Dili man. Mga turya man to. Yang mawalang galang na po, Padre Florentino. Pagod ako sila ko. Uy, kita gid. Wala pa siya na Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako. Ang lahat ng nasasakop. Ay, sabi. Patawaran kayo ng Diyos. Ayaw pagto! Patawaran kayo ng Diyos, Ginoong Simon. Alam niyang tayong lahat ay nagkakamali at nakita niya ang inyong pagtitiis. Harapan lagi na. Deklaroy mo mata, uy. Ang ibig niyong sabihin, kalooban niya ang kulong ito'y Magpatuloy sa kanilang kinasadlakan. Magpatuloy sa kanilang kinasasadlakan. Hindi ko matarok. Magpatuloy sa kanilang kinasasadlakan. Hindi ka ng kalikasan sa kailaliman ng kasama ng mga perlas at korales.
kung sa isang banal at Padre Florentino, may sulat po kayo gikan sa Teniente. Padre Florentino, may sulat po kayo galing sa... Padre Florentino, may sulat po... Katawa ba? Wala ko ganito. Ano ho bang nakasulat? katatanggap lamang daw ng tenente ng telegrama buhat sa komandante na nabibigay alam na may isang Kastilang nagtatago sa bahay ko. Ano? Kailangan ko nang umalis. Hindi. Alam kong si Doc Don. Hindi. Alam kong si Doc Don. Hindi. Alam kong si Don Dia Victorina. Ganun doktor na ito. Hindi. Alam kong si Don Dia Victorina. Hindi. Alam kong si Don Dia Victorina ang may pakana. Hindi. Alam kong si Doña Victorina ang may pakana ng lahat ng ito. Gusto niya akong uluin at ayaw akong magpauli. Kailangan ko... Si Ricarte! Naoy, lagot na ka, oy! Unsa lang ka, Dok na lagi ka lagi. Last na raman eh. Effort ako, di ba dati? Jewel, katawa ko ito rin sabi. Sabi. Siyempre naman